This show is also brought to you by ALM Events and Talent Management. Make your occasions fun, exciting, memorable, and professional with ALM Events. For more details, you can click down the link below and have access to various talents ranging from host, artists, influencers, and ambassadors that fits your event needs. Thank you so much, ALM, for being a part of this episode. And now back to the show. Chill Chill Talk. Talks. Chill Talk. Chill Talks. Hello, everyone, and welcome to another episode of Chill Talks podcast, where we discuss anything and everything over a cup of coffee. So, I am your host, PJ, and today we are here at the wonderful Rustic Cafe. So, hindi na siya naalala na natin kung saan siya isasabi. So, today we are joined by one of the candidates, runner-ups from Miss Teen International that was held recently, November 12, 2022. And we are joined by Miss Maria. So I will just allow her to introduce herself and just give a brief background. So Miss Maria, thank you so much for accepting for having me here. Thank you so much for Thank you so accepting my much. invitation. So for the benefit of our audiences, can you tell us about yourself, some things that you would like us to know? I am Maria Socorro Luz Aspe, 16 years old, and I'm a grade 11 student, STEM student of UST Angelicum College. And I am your Miss Teen International Philippines 4th runner-up. So, of course, sa lahat ng pinakaunang question lagi is paano ka napunta sa ganong klaseng level ng pageant, which is Miss Teen International, na hindi lahat ay may privilege makasali sa ganon? Well, it started po this screening and nakita po siya ng mom ko sa Facebook feed niya. And nakita ko na rin po siya before pero hindi ko po siya masyado napansin since I don't have any experience in pageants. So, it's just like a random post. And then, my mom said na, nakasali ka naman dyan for experience lang. But, sabi ko po sa kanya na, hindi pwede kasi po, we have a upcoming midterm exam. So, I had to review. So, and then dun po, tas sabi niya na, for experience lang. So, dun na po talaga nag-start lahat. Di sumali po ako. And then sa first screening po, nakapasok po ako. Knowing na very shy po ako dun sa screening and hindi po ako makausap masyado ng maayos. And then, nung sinabi po ng organizer na pasok ka sa provincial screening, doon na po nag-start lahat. And then I was chosen to be a candidate po for the Miss Teen International Philippines. For sure, laking gulat mo yung time na yun nasa... Yes po. Sobrang shock po kasi. Kasi parang hindi po lahat nabibigyan ng opportunity. So, sobrang grateful Parang po talaga. lumabas na parang trip lang ni mama mo na, uy, sige na, sali ka na dito, Maria. Tapos eventually it led to something great na Yes po. narating ka na sa ganun. Sino yung mga taong nag-guide sa'yo during the screening? Kasi for sure hindi naman pwede na, ay masali po ako tapos sumali ka lang basta-basta. Sino yung mga naging guide mo before your initial screening? Of course po, yung family ko and my mom. My mom po talaga, gusto niya po talaga na mag-out ako. Ayaw niya po na mag-stay lang ako kung ano lang po ako ngayon. Gusto niya po na mas ma-boost pa po yung confidence ko. Kasi if mag-i-stay po ako sa ganito lang, paano po ako sa future? So, yun po, yung family po talaga nag-encourage po sa akin na para rin po ito sa'yo, para ito sa'yo, para ito sa future mo, at para sa ikabubuti na rin po talaga ng lahat. May pointers ba na sinabi si mama mo na ito dapat sabihin mo, ganito ka dapat mag-poise? No naman po. Basta sabi niya po is always be yourself and enjoy lang. Enjoy lang po. Tapos hanggang doon na po talaga, in-enjoy ko na lang po talaga yung journey and tinanggap ko po na baka ito po talaga yung para sa akin. And nung nakapasok ka na sa screening, for sure Cloud9 kayo nun. Sinabi mo kay mama mo, Yes. nakapasa ka na. So, Opo. since nakapasa ka na sa screening, parang sa mundo ng pageant, hindi na sapat yung just be yourself during the practice run. So, sino na yung nag-guide sa'yo doon mismo sa process ng pagiging pageant queen talaga? Well, kasama pa rin po ang Kasama mom pa rin ko si dun. mama mo? Okay, Yes po. Kumuha ba ng trainer, ng hunter? Yes po, may mga trainer po. Ang dami po nila actually from the pasarela, yung sa walk po, Oh, to nice. Q&A.
And sobrang dami pong nila and may mga experience na rin po sila. And hindi lang po nila tinuturo yung kung paano po sumagot, yung paano mag-walk. Lagi po nilang tinuturo yung values and kung paano po yung attitude na isang beauty queen. Ano nga ba ang attitude ng isang beauty queen? Well, of course po, you need to kailangan po na syempre, you're a spokesperson. Kapag beauty queen ka po, you always need to be yourself. For me po, I always need to be myself because if fino-force ko yung sarili ko na maging gaya ng iba just para lang po masabi na isa kong beauty queen, hindi po siya nagki-click. So, kapag beauty queen po, dapat po very helpful ka sa tao, you're friendly, and you're also well-spoken. Na parang you don't have to hide behind a persona. Yes po. As a beauty queen talaga. No? Kung si Maria yan. You Yes get, po, you get her ganun talaga. po. Okay. So, during the journey, ano yung mga bagay na na-shock ka during the process na yung nagpa-practice kayo sa rampa, pag-change ng outfit ng mga bilisan? Alin dun yung mga sa part mo, hala, ganito pala ang mundo sa pageantry? May mga ganun ka bang cases na napaisip ka ng ganun? Meron naman po when it comes to media. Sa mga okay. press con po. Since first timer po, medyo takot pa po ako sa cameras. Hindi ko po alam yung sasabihin ko, ganyan po. And yung mga times po nakakabahan talaga ako kasi takot po ako mabash, ganyan po. Takot ako na i-judge ng tao. So yung media po talaga, pero inisip ko na lang po at sinabi ko sa sarili ko na kaya ko to, na ang importante alam ko yung sinasabi ko and totoo po yung sinasabi ko na galing po talaga sa puso. At what point naging kang comfortable when it comes to that media exposure? Kasi 'di ba sa una, okay, yun nga sinabi mo, ay shy pa ako. Tapos eventually nag-evolve ka na, 'di ba? Paano mo na-realize na okay, kaya ko na to? Or it just happens? It just happens talaga. And nangyari po kasi na tinatandaan ko po talaga lahat ng sinasabi sa akin ng tao, especially my mom po. Lagi niya po talaga sinasabi na enjoyin mo lang, na wag kang ma-pressure sa media, sa mga sasabihin ng tao. And then bigla na lang po parang na-motivate ako. Hanggang sa nasanay na po ako na humarap sa maraming tao na parang wala na po yung kaba. Na parang nawala talaga yung anxiety mo. Yes po. Kasi po. usually baka sabihin natin nawala na, may times ba pa rin na okay, kinakabahan ka pa rin, pero pag sumalang ka na, okay, nawala na pa rin siya. Parang nagkakaroon po ng biglang excitement pag nasa harap ka na po. Ganun po yung nangyayari. Hindi na siya kaba, no? Naging na siya excitement. That's good. How about sa kasi as a first-timer sa pageant, for sure, merong talent competition, may mga gowns, merong nag-swimsuit ba? Correct me if I'm wrong. Meron yes din na po. swimsuit competition. So, how did you transition para matanggap yung ganong process? Kasi some women ay hindi comfortable sa first time sa swimsuit competition. May iba na hirap maghanap ng talent. So, sa'yo, paano mo na-discover yung sarili mo sa mga ganong events sa pageant? For the talent po, since kumakanta na po ako matagal na, so yun po talaga yung pinili kong talent. And then, I'm comfortable naman po with singing in front of a lot of people since bata po ako, kumakanta na po talaga sa mga recitals. But for especially the swimsuit competition, I think it is really out of my comfort zone, but itinanggap ko na lang po kasi syempre po sa mga susunod po na pageants, lagi pong may ganun. Yes. Po. So parang it's a part of it's a part for you na to accept kung ano yung katawan Yes mo, po. tapos i-present mo. Parang nagkakaroon kasi ng huge debate pagdating sa Pageant po. lalo na sa swimsuit Yes po. competitions, di ba? Parang I've talked with Miss Ian, Miss Rian, previous guest before sa pageant, na ano ang opinion mo in having swimsuit competition in pageants, especially sa level na Miss Teen pa lang ang sinasalihan mo? I think it will be okay po if all of the candidates are comfortable with wearing swimsuits kasi kami naman po yung magpe-present po sa stage. Yes. So, ang mahalaga po is komportable kami and
we can voice out naman po if we're not comfortable with it. Parang may mga cover po kasi, so pwede po namin yung gamitin. So That's good. Usually ba, I'm curious if it's okay kahit wala kang papangalanan ha. During rehearsals ba, sino ang mas nakakatakot? Yung nagko-choreograph sa inyo or yung floor director na nagsasabi na dapat dalian nyo na? Or is it the same person? Actually, hindi naman po ako natakot talaga. So, parang nag-enjoy po talaga Okay, ako na that's tinuturuan po kayo, nag-enjoy po ako sa rehearsal. Kasi if ilalagay ko po sa utak ko na takot ako dyan, mas lalo po yung process po, very na siya, rocky. Oo. Kaya inisip ko na lang po na para rin naman po sa amin. So, ba't naman po ako matatakot? Ganun So po. talagang sinunod mo yung advice ni mother mo na enjoy mo yun lang. Yes, enjoy lang Kaya- po talaga. Kasi for sure sa iba kasi they may seem makikita nila parang intimidating si floor director, si choreographer ng certain pageant. So it's good to see na ganun ang naging response mo. So how about doon sa relationship mo with the other candidates? Kamusta naman ang first time mo pakikasama mo sa mga, kasi for sure meron na diyang ma-experience na, merong mga katulad mo rin na neophyte. So paano ang interaction mo sa kanila? Well, lahat po sila mababait. Lahat po talaga sila, especially po yung mga may experience na, they will always encourage us na kaya mo yan, na it's okay. Kasi may mga times po talaga na nagbabuckle po ako. And I think sa press con po yun, I was not really satisfied with my answer, and then sabi po nila ang galing mo naman for a first timer. So dun po naboost po talaga yung confidence ko, and of course at first I was really intimidated by the candidates po kasi may experience po sila, and ako po first timer, pero nung nakikita ko po na lahat naman po kami ay ginagawa yung best namin, doon na po na boost yung confidence ko na meron kaming one goal, and yun na po doon na po yung nag-stuck sa utak ko na pareho lang naman po kami ng goal at ng gusto pong marating. So far based sa sinasabi mo, ang pinaka-challenging talagang hinandle mo is yung part talaga ng media eh. Diba? Yun yung, kasi talaga intimidating na cameras na nakatutok sa'yo, tapos you feel na ini-scrutinize yung kada galaw mo. So ngayon, if tatanungin kita, next time na sumalang ka ulit sa ganong level of media exposure, how, in a scale of 1 to 10, gano'n ka naka-prepared sa ganon? I would say a solid 8. Solid 8 pa. Since minus 2 po siguro dahil sa kaba. Oo. Kabado po talaga ako ng tao. But I think na I'm prepared na po kasi hanggang ngayon po, parang ito po, preparation na rin po to for my communication skills and to express what I want to say po in front. Yung parang mas komportable ka na magkwento lalo. Yes, kasi po. parang, alam mo ba, na-imagine ko yung sinabi mo kanina na parang nanghihinayang ka dun sa mga sinabi mo sa media. So parang na-imagine ko, bago ka matulog sa kama mo, nakadapa ka, dapat ito yung sinabi ko. Opo, dapat ganito ganun yung po sinabi talaga. Ganun po. ko. So, kasi nakakainis yung ganun kasi wala ka, hindi mo na siya Hindi mo na pwede. po mababago. Wala ka ng shot nun eh. So, at least next time, alam mo na yung gagawin. So, I have another question din, Miss Maria. Anong pinagkaiba ng pagtatanong ng mga nasa media compared doon sa line of questioning ng Q&A mismo during the pageant? Is it the same questions or may variant siya ng konti? May pagkakaiba lang po ng onte. Kasi sa line po ng Q&A questions, sa coronation night po namin is personal, very personal po. And doon po sa media, I think it's more on about the social issues, yung nangyayari po sa mundo and sa Pilipinas po. Okay, so I think later we will dive into the social issues, pero parang nasa malalim pang part yun. Opo. Let's just talk about first your experience, kasi for sure ang dami mong first time na na-encounter sa throughout the whole journey. Ano yung pinaka nag-enjoy ka talaga during your time doon sa Miss Teen International? Pinaka nag-enjoy po talaga. Nag-enjoy kang part doon. Yung makabanting ko po yung mga candidates ko kasi binomotivate po talaga namin yung isa't isa, and ang sarap po sa feeling na
parang nasa isang pageant po kami, parang magkakalaban po kami, pero hindi po Kasi for me, lahat na kami panalo kasi nasa stage na po kami, nasa Miss Teen International Philippines na po kami, and napili po kami for a reason. So, sobrang saya po na nakaka-bonding ko sila, nakakausap ko sila ng komportable, tas nawala po yung takot ko or yung pagkamahiyain ko pagkausap po sila kasi pareho lang din naman po kami ng pinagdadaanan. Especially na pagbago mong kakilala, di ba? Parang Opo. nakakaya mag-approach na, Opo. oh my God, baka ano mo sabihin sa akin ito. So, isa din pala, Miss Maria, na curious din ako. Di ba sinabi mo may mga veterans na may mga baguhan pa lang like yourself. Paano mo nagigauge kung ang isang beauty queen ay experience na compared naman sa mga baguhan pa? Anong tinitignan mong is it their actions? Is it the way they speak? Actually po, akala ko po is lahat na po sila veterans kasi very professional po yung pag-ano po nila, and nagugulat po ako na baguhan po sila kasi ang gagaling po talaga nila. Ang gagaling po talaga, and sa unang tingin mo pa lang po sa kanila, beauty queen po. So, wala naman po ako doon napansin na parang baguhan. Okay. And ang naisip ko po na baguhan is ako lang po. Pero may nagsabi ba sa'yo na ay hindi halatang baguhan ka? May ganun bang comment sa'yo na kapwa mo beauty queen? Na, uy Maria, ang galing mo. Sure ka bang bago ka? Opo, ganun po. When it comes to po siguro, the Q&A po. And kapag sa Q&A po kasi, very natural lang po. How did it feel na may nag-compliment sa'yo ng ganun, na kung tutuusin, you are very very conscious na baguhan ka pa lang, then may nag-comment sa'yo na you look and sound very professional. Sobrang saya po. Ang sarap po na pakinggan na nasabi nila sa akin, especially kapag sila po yung parang role model ko. Kasi wow, ang galing naman nito. Ang dami niya ng title, ganyan. So, natutuwa po talaga ako, and mas namomotivate po ako na mas galingan ko. Parang mas nawala na talaga ng tuluyan yung Nawala na talaga. Yung imposter syndrome mo na Kaya dapat very thankful belong po ba talaga ako sa kanila. That's good. Kasi isa pa doon, jump na tayo sa mismong main event, 'di ba? Kasi for sure you are exposed doon sa Q&A. So, doon natin mag-jump tayo diretso sa Q&A. Sa Q&A ba, I think, correct me if I'm wrong, most pageants ay draw lots, random question ang mapupunta sa'yo from the Q&A? Yes po. Minsan po galing po sa judge, but in our case, we have to pick. Okay. May bunutan po. It's more on, ano lang nito? Spontaneous talaga ang question. So, pag may nagbigay sa'yo ng tanong, ano ang mindset mo in thinking of an answer? Kasi, I think, ilang seconds ang binibigay sa inyo before you answer the question? Before we answer po, 10 seconds? 15 seconds? I think, straight na. Straight agad. away. So, pag ganun, ano ang mindset mo while reading the question? Ano ang... While reading the question po, diba? Kunwari po, the question is, what did you eat last night? Ganun po. Dapat may naiisip ka na po agad. And I think yun po talaga yung pre-practice ko na when it comes to questions like this, dapat binabasa mo pa lang po, meron ka na pong naiisip. So, in our case po, in my case, okay na po sa akin yung... I'm sorry. Yung? Ano po, ano po yung question niya po? Ano yung mindset mo? 'Di ba kasi sinabi mo pagbasa mo pa lang may sagot ka na. So ang technique mo ba ay while you are reading it out loud, binabasa mo na ng mata mo yung buong question? Opo, ganun na po. Parang ganun na ginagawa mo. Tapos kapag sasagot po, pero hindi ko po siya nagawa noon eh. Kapag sasagot po, basahin mo ulit yung tanong, saka ako po sasagot. Para meron ka na pong nasa utak mo. Parang may nagbi-build na po sila ng sagot. Parang yun na yung delaying tactic mo na at least may 5 seconds ka na free time makapag-isip. Opo, ganun diba? po. So while you are speaking out your answer, how do you structure it? Kasi hindi naman pwede na anong kinain mo last night kasi ay wag nagkwento ka na ng talambuhay mo. Ay nagutom kasi ako pumunta ko ng Starbucks and gano'n. So sa'yo, Miss Maria, paano mo kino-construct yung
the way you present your answer naman? For me po is just answer the question. It doesn't really matter po kung gaano siya kahaba. Kasi yung brief and concise, yun po talaga yan. And when you answer the question, parang we need to start from kung ano pa, i-define mo po yun, and then start with the explanation, and then with the conclusion na po, and the striking line. Kaya, okay po talaga na hindi ka po nagkakabisa kapag nag-aaral ka po ng Q&A. Kasi kapag nagkabisa ka po, doon na po, naghahalo-halo na po sa utak mo. And then, kapag nag-answer ka na po, yung mga kinabisa mo, kino-construct mo, and then nangyayari po, hindi na po sila magkakakonect. Parang mas nahalata tuloy na Kinabisa po. oo, na hindi ka prepared, na hindi ka naging prepared sa ganong question. Kaya pag ganun po, lagi pong dapat laging sa puso. Parang po maisagot mo yun ng maayos. During your Q&A session, ano yung question na napunta sa'yo specifically? Ano yung nabunot mong tanong? How do you deal with bashers? How do you deal with bashers nga po? Meron na ba? Wala naman po siguro. Wala naman po. Pero ang lagi ko pong iniisip na di ko naman po dapat pinapakilaman yung gusto nilang sabihin sa akin. Ang mahalaga po is kung ano ako ngayon, kung ano yung tingin ko sa sarili ko at kung ano yung ginagawa ko po ngayon. Kasi kung iisipin ko lang na hinihit ako ng tao, wala pong mangyayari. Dadalhin ko lang po yan sa... And mas lalo po akong may stress. Tapos, yung during the Q&A ba ay naririnig mo rin ba yung mga tinatanong sa mga co-beauty pandit? Yes po. Okay. Actually, yung kami pong 15, nakalinya po kaming ganyan. Okay. And by numbering. So, I'm candidate number 12. Oh, malayo-layo. So, parang... Malayo-layo po. Pero kahit po, ina-ask na sa kanila yung questions, kahit sobrang lakas po ng pag-ask sa kanila, hindi ko na po naririnig dahil po iniisip, ang inaano ko na po huwag ka na mag-focus sa question nila, mag-focus ka sa itatanong sa'yo para hindi ka po kabahan. Pero nung during that moment ba, may narinig ka bang tinanong sa ibang candidate na napaisip ka, sayang, sana sa akin na lang yung natanong? Yes po, meron naman po. Anong specific question yun? I think I actually forgot it about kasi 15 po kami din, Oh, ang dami okay. pong question. Okay lang yan. Pero ang dami pong question na kaya ko po, alam ko na po pala. Sige lang, ano? When did you last cry and why? So Very personal po talaga mga questions. parang mas comfortable ka sa part mo na yun ang sasagutin. Yes po. And then sakto po nun, umiyak po ako nun bago po yung pageant gabi po. Like bago po yung mismong coronation night because I'm struggling with Q&A and doon na po nag-start na nagda-doubt na po ako na kaya ko ba? And syempre po, first timer, very nerve-wracking and kaya po umiyak po talaga ako noon. So, sabi ko, sayang yun, makakapagsagot sana ako na ano. Yung tipong alam ko mas maganda ang impact ng sagot ko kasi a day before Kasi- umiyak na ako. Parang ganda yun. And then related pa po sa pageant. So parang sa part ng judges, okay, plus points. During those times ba, nung time na parang nagbe-breakdown ka, ay, di naman yung breakdown. Parang- Grabe na, next stage ako sa breakdown. During the time na nagkakaroon ka ng self-doubt, a night before the pageant, paano mo nakalma yung sarili mo na kaya mo to? Kasi for sure, di naman magdamag Opo. umiyak ka, diba? So at what point sinabi mo na, okay, tama muna, kalma muna, Maria. Kapag ganun po, nagre-rest muna po talaga Okay, so- ako from tulog, ganyan po. Of Syempre course. tulog po. And pag nagkakaroon po ng pressure kasi po I had to balance my ACADS, my personal life, and then of course may training for my pageant. Ginagawa ko po is lagi ko na lang pong nasa nasa isang gilid lang po ko. Iniisip ko po yung mga solusyon kung paano malalagpasan yun. So, mas gusto ko po may alone time. Yun po talaga yung way ko para ma-overcome ko po yung So parang self-doubt. mas nakatulong din yung ganong self-doubts mo kasi nakapa mo na kung ano ka talaga
as a And person. of course po, kinakausap ko po yung family ko. Humingi po ako ng advice na paano po pa ganito, paano pa ganyan. So, very nakatulong rin po sila. Lalo na po ang mom ko. Siya po talaga yung number one motivator ko po. Hello, Miss Maria's mom. Hopefully na kikinig niyo pagkaganda po ng sagot ng anak ninyo. Anong tawag nito? So, the moment of truth, awarding na tayo. Opo. So, before pala sa award, this was, dapat kanina ko pa ito tinanong. Did you expect na makakapasok ka sa top 15? Sa top. 15? Actually, 15 lang. 15 lang ba kayo? And then, 15 po. From 15 po 15. kami tatanungin. Top 5 na po agad. Wala na pong top 10, top 8. So, 10 agad ang na... Opo, gano'n na po agad. Okay, so how did you feel na nakasama ka dun sa top 5? Sobrang saya po. And hindi pa po ako makapaniwala. Sinasabi ko po sa sarili ko na, panaginip ba to? Kasi before po na-announce yung top 5, kailangan po nang bumalik sa backstage. Okay. And then, syempre po, parang kailangan po mag-prepare mo. And then, nag-pray ako sa gilid. Tapos, sabi ko po, Lord, kahit po anong mangyari, okay lang po na hindi po ako matawag sa top 5 kasi this is already a big opportunity and I'm True. really grateful for it. And then, sabi po ng glam team ko, ng mom ko, ang lakas ng laban mo. And sobrang galing ko daw po sa stage. And doon po ako nagkaroon ng lakas ng loob. And doon po na-boost yung confidence ko na may chance. And then, yun na po, babalik na po sa stage. And then, first po tinawag yung isang candidate. And then, nagulat po ako. Ako po yung sunod na tinawag. Sigawan lahat ng nandoon Yes sa po, ano. grabe po, sobrang mangiyak-ngiyak na po talaga ako nun kasi naalala ko po yung lahat yung pinaghirapan ko, yung kailangan ko po i-sacrifice. So, parang worth it po talaga na lahat ng Tipo, paghihirap. alam mo naiiyak ka pero sige, tama, tarang And hindi ko na rin po- pinipigilan mo na talaga eh. Hindi ko na rin po naiisip na kung mag-runner up man ako or makuha ko talaga po yung corona. Ang mahalaga po sa akin is nandun na ako nasa top 5 na ako. So, gagawin ko na lang yung best ko and kung ano man yung kalabasan, I still have the crown kasi 5 po kami and lahat po kami may crown. So, ang saya-saya po talaga nun. Kasi, ano tawag nito? Natatawa ako kasi imagine mo, di ba 5 kayo? Tapos Opo. halimbawa, sa 5 yan, 4 lang yung may crown. Kawawa yung isa. Actually, may ganung nangyaring share ko lang, may ganung pageant dati sa nung early days ko sa high school. May top 5, tapos ang nabigyan lang ng mga, yung sash, yung 4 lang. 4 So, lang. bali, may isang na-itchapuera. Well, bago na po ngayon At isa bago na ngayon. That's good. Kasi ma-imagine mo yung frustration ng panglimang yun. And then sa top 5 na po yun, may Q&A pa. That's good. Ano yung second question mo doon sa top 5? Nalala mo pa? Di ko na po maalala yung specific question, pero ganito po siya Parang ano po yung sasabihin mo sa blind American man about sa Philippines? Yung ikukwento mo po sa American blind man about sa Philippines po. Ano nga ba? Paano mo nga ba i-describe yun? Sabi ko po din na I would tell stories on how rich our culture and natural resources are. And then yun, medyo nagbakal na po ako sa gitna. Kaya hindi ko na rin po ma-remember. Okay lang naman. Kasi hindi naman kailangan i-recreate lahat Opo. yan. Oo. So parang ang nangyari kasi usually sa mga ganong moments, you black out kasi yung mas nadadala ka ng ambience, excitement mo doon Opo. sa lugar. Kaya sometimes you don't remember yung mga ganong And then specific. parang halo na rin po ng medyo kaba po kasi Yes. syempre nasa top 5 ka na po. Yes, true. Kasi parang mas mataas na yung expectation ng answers po. mo ng mga tao. Opo, ganun po talaga. Anong tawag nito? During nung after nun, di ba? After ng Q&A, ilang minutes before i-announce yung winner? For me po, sobrang bilis po bigla Pero I think 3 to 5 minutes po. Oh, ang bilis ng ano nila. And nakatayo lang po kami nun. Okay. So, yun po. So parang you have to keep straight face talaga na kahit kabado ka na. Hindi ka Hindi pwedeng po- magdasal sa gilid. hindi po talaga pwede na. Kahit ano ba mangyari, ano ba to, ano ba magiging result, ganun po, hindi ka po pwede. So, kailangan nakangiti ka talaga. And sobrang saya ko naman na po talaga nun Tapos nung na-announce na
ikaw ay isa sa mga runner-up, ano yung tumatakbo sa isip mo nung mga moments na yun? Well, ang saya po talaga na ang dami ko pong na-receive na, may first crown na ako, first pageant ko. Tapos nakikita ko po sila mama sa gilid, sobrang saya-saya po nila. And syempre po, hindi naman na po ako nang hinayang na fourth runner-up ako kasi sobrang grateful na po ako. Ang laking achievement na po na nakapasok na po ako sa top 5. So, hindi ko na po inisip na, fourth runner-up lang. Hindi na po ganun. Wala na po talagang ganun. Sobrang gaan po na yes, naka-corona ko, nagbunga lahat ng paghihirap po namin, from yung gastos, yung sa training, lahat po talaga, sobrang saya po. After the pageant, ano yung mga opportunities na nag-open up sa'yo nun? Yung mga lumapit na ba sa'yo for endorsements, for brand deals, for ambassador? Actually po, mga media po. Oh, nice. And pansin ko po, nag-ano na po sila for my training. Sabi po nila, ang laki ng potential mo. You need to train more. And ang dami na pong lumalapit na mag-train na daw po ako sa Manila. Ganyan po. And willing po sila na i-train din ako. So, very grateful po na may nakakakita po pala na I have the potential and meron po akong capabilities na mas mag-bloom. So, yun po. So parang binigyan ka ng additional na landas na pwede mong tahakin. Kasi off-air, for the clarification of our audience, you're planning to pursue medicine. So, how would you prioritize yung ganong klaseng landas na if ever one day nagsabay na either you would choose your path sa medicine or your path sa pageant? For me po, kasi habang teen pa po ako ngayon, ginagrab ko na po lahat ng opportunity. So, yung pageant na po yan, hindi ko po siya iniisip as parang sagabal sa pag-aaral ko kasi nakakatulong po talaga siya, nakatulong po siya sa confidence ko, and kapag sa school po, mas confident na po ako na sumagot po sa recitation, sa ganyan po. That's nice. Pinakapansin ba na ng mga kaklase mo? Kaso po nung exam na po kasi agad po. So, wala na pong klase. Around midterms. Sabagay, midterms pala. Finals na po yun. Finals. So, bakasyon na po kami. So, parang ibang Maria na ang makikita nila sa susunod na pasukan. Next year po sa face-to-face. Next year. So, parang you are planning talagang medicine pa rin ang pinakagusto mo while enjoying the process of the pageantry. That's good. Kasi may mga iba na, yun nga, it's either mag full-time pageant ka or full-time ka doon sa prospect mong career. So that's good. I think there's nothing wrong naman din po na kung i-choose nila yung pageantry. If doon po talaga sila masaya. But in my case po kasi, parang ano din po siya, another thing to work on. At parang kung kaya naman talaga nila na mabuhay sila doon sa pageant, di ba? Opo, ganun po. If kaya na rin naman pong i-balance. Kasi ang dami ko po talagang mga nakikita po na naibabalance po nila lahat. So, doon po talaga ako namomotivate na hindi lang naman po yan parang publicity yung pageant. Kasi ang laking tulong niya rin po sa pag-aaral din po So, lalo sa personal growth mo din. Yes po. Isa sa mga aspect of pageants is of course kung ano yung mga advocacies na meron ng kada candidates. So, of course, my obvious question is, ano ang advocacy mo ngayon bilang si Maria? Well, this is actually my lifetime advocacy. Sinabi ko po ito sa pageant ko, and ito po talaga yung advocacy ko since pagkabata. So, it is to help the kids with disabilities. So, bata pa lang po ako, gusto ko na po talaga maging pediatrician. And then for pedia, mga bata po. And hindi pa po ako specific kung anong pedia. And then, nung nag-shoot po kami for my intro video, kasama po yun yung advocacy niyo po. And ang dami ko pong na-meet na mga bata, and nakita ko po kung gaano po sila
katapang, and kahit po na ganun po yung condition nila, nagagawa po nilang ngumiti lang. So, dun po na-encourage po talaga ako and na maging developmental pediatrician. So, it focuses on the kids with disabilities. And noon pa lang po, mga 6 years old po ako, tumutulong na po talaga si mama. And kapag ang birthday niya po, December 24, and the celebration niya po is to help them, the kids with disabilities, their family, as the whole, di lang po kids with disabilities, the people with disabilities. And then, doon po talaga ako na motivate. So parang mas doon na solidify na yun na yung advocacy Kaya mo po because sinabi of ko your po mom. na lifetime advocacy. That's good. That's a very very earned sense of advocacy na hindi lang siya na ay dahil may nakita ako sa labas na awa ako, okay na. Parang may mga ganun kasi. Opo. And kapag sa advocacy po, and kailangan po galing po sa experience talaga. True. Kasi kapag pag pumili ka po ng advocacy na I think hindi ka naman po nakaka-relate, medyo mahirapan ka po na gawin yun. So, yun po talaga. Ako na rin po nag-isip na yung sa kids with disabilities nga po kasi sobrang lapit po nun sa puso ko. So more on sa dapat talaga ay exposure, may sense of exposure talaga. And gusto mo po talaga. Yes. Before mag-advocate ka na, hindi lang pwede na okay, dapat ganito, dapat ganyan. Opo. Kasi lalabas, hindi siya advocacy, reklamo siya eh. Kung sakaling puro siya ganun. Okay. So, in relation to your advocacy, ano ang mga napapansin mo na mga issues regarding sa mga PWDs natin na hindi masyadong napapansin ng karamihan? I think po yung discrimination. Hindi, gaya po sa mga people with disabilities na sinasabi po ng tao na hindi naman halatang may kapansanan yan. So, I think doon po talaga di siya masyado napapansin ng tao, and kapag parang kailangan pa po nila mag-explain na may kapansanan ako para po i-treat po sila ng maayos kasi sobrang po ngayon when it comes to equality. Yeah. Especially with the people with disabilities, the kids with disabilities, parang sasabi nila na wala ka ng karapatan na mag-aral, and then when it comes to jobs po, Kasi lalo na kung kahit nga simple lang na visually impaired, Yes very challenging na maghanap ng trabaho. Opo. Kasi especially if karamihan ng mga trabaho requires to have eyesights talaga eh. So, sa case namin, as someone na hindi exposed, let's say, let's pretend hindi ako exposed sa PWDs, I don't know how to talk to them. So how would you teach me the proper manners on how to talk with people, with persons with disabilities? Kasi may mga iba naiilang talaga lalo na pag very noticeable Opo. yung disability, parang parang naiilang sila, di sila makatingin doon sa tao. I've seen my friends na naiilang kasi may one time may nakasalubong kami na putol ang dalawang kamay, as in armless talaga siya. And kinakausap namin kasi kakilala namin yung isa naming kaibigan, hindi siya eye contact kasi parang baka ma-offend daw pag tumingin siya sa kamay. O yung may mga ganun siya. So how would you teach us yung mga ganung etiquettes when talking with PWDs? well, in my case po is smile lang po talaga. Yung totoong smile po talaga. Pakita mo po sa kanila na you're sincere kasi dahil minsan po insecure nga po sila, natatakot, and baka naka-experience rin po sila ng pag-discriminate. So, natatakot na po sila sa atin. So, it's to make them feel na they are loved. So, yun po yung ginawa ko. And gaya po dun sa pag-shoot nga po ng intro video, may mga bata po doon. May bata po doon na hindi niya po akong kayang tingnan. Medyo nahihiya po siya. Pero, friend, take it slowly lang po. Hindi mo po kailangan na biglain sila. And, nung tinabihan ko na po siya, tinitignan niya na po ako, and yumakap na rin po siya Mas sa akin. naging komportable na siya. Mas naging That's comfortable. good. Kasi ang isa kasi sa mga challenges ng mga tao, parang naiilang sila makipag-usap sa PWD because they see them as different people talaga. But they are not different. But they are not naman talaga. They are Opo. not different naman talaga. So they are
they are what they are, you are what you are, so Yes. you just talk to them like a normal person talaga. May mga ganun kasing cases na kaya nahihirapan talking with PWDs because may mga experiences na dati pinaka worst kaya ako naging aware makipag-usap sa PWDs. One of my worst experiences is that first time ko makakilala ng blind person because parang may outreach program yung Okay. yung kakilala namin. First time ko nun, usap kami. Tas, out of nowhere, natanong ko sa kanya, uy, nakita mo ba yung ganitong event? Kasi parang I was planning on making small talk. Okay Kasi po. parang kami lang yung naiwan dun sa gilid, so parang obligado ako Hindi mo po makipag-usap. alam na blind po siya. Actually, noon. that's the frustrating bit eh. Aware ako. Aware ako kasi apparent kasi Unintentional naman po kasi. Ayan. unintentional siya, pero syempre, ang sagot niya sa akin, alam mo sir, gusto ko man makita pero hindi ko kayang hindi ko kayang mapanood yun. Tinignan ko siya, magtatanong sana ako, bakit po? Tapos na-realize ko, okay. So parang after that encounter, mas anong tawag nito, maingat ako makipag-usap na, pero in a way na yung I'm not walking on eggshells, hindi lang ako nagbibitaw ng mga unnecessary comments kahit Yes po. unaware ako. If unaware ako sa mga bagay, I'll just shut up na lang. Sa ganung Ganun na cases. lang po talaga dapat. Kasi different level naman True. po tayo ng sensitivity and baka po yung sinasabi natin sila is meron po pala silang background doon na masakit po pala sa kanila. Buti na lang may sense of humor yun si Kuya eh. Kasi kung walang sense of humor yun, Masakit po yun. masakit yun. Buti na lang after nun, sorry ako ng sorry. Tapos siya, tawad na lang siya. Even my friend, pinagtawanan ako ng dalawa until matapos yung outreach. Yun yung anuhan sa akin. Kasi kakalabitin ako ng kaibigan ko. Uy, PJ, hindi mo ba tatanungin si ganito kung anong nakikita niya? So, parang ganun. Ganun po. Parang, Ganun po yung flow. ako na yung naging butt of the joke, which is, nung time I understand. Kasi parang I offended. Hindi siya na-offend. Alam kong offensive yung ganong remarks na nasabi ko sa kanya. Kasi yun. Kasi kung tutuusin, ano tawag nito? Do you plan to set up a clinic in the future na specifically for the PWDs as a developmental pediatrician? Yes po. Matagal na po. Gusto na po namin yan. Pinaplano na po namin nila papa at mama. Na paggagawan po ako ng clinic. So, sobrang saya ko po. Kasi, na-enjoy ko po talaga yung nakikita po yung mga bata na may nakangiti lang. Yes. Na kahit ganun po yung condition nila is hindi po yung parang nagiging hadlang para hindi sila maging masaya. So, kapag ganun po, iisip ko po yung clinic. Oo. Iniisip ko, gagawa talaga ako ng clinic na yun- para sa mga bata. Na yung tipong kahit anong hirap mo sa school, isipin mo yung clinic. Ay, okay lang yan. Normal lang itong hirap ko sa school. Opo, ganun po. May question ako sa'yo, Miss Maria. Since you are exposed to so much kids, di ba? Opo. Marami kang bata na nakakasalamuha. Tapos marami ka ring adults na nakakasalamuha. And even people your age. Ano sa tingin mo yung qualities na meron yung mga bata na dapat meron din ang mga people na your age and people na mas matanda pa? I think sa specific po ba with the Ikaw, kung ano yung napapansin mo sa mga qualities ng mga bata na dapat, as we grow old, dapat hindi pa rin mawala yun? Yung positive po. Pansin ko po talaga sa mga bata is very positive lang po sila sa mga bagay-bagay. And then, kapag lumalaki po kasi tayo, parang nagiging tayong insecure masyado. And I think na kapag positive ka lang po, yun na po yung minamanifest mo. Na masaya ka lang, na positive ka lang. And sa mga bata po is, di ba, very playful po Yes. sila, very masiyahin. So, I think hindi po dapat mabago yun just because matanda na tayo. Kasi kung yun naman po, gusto naman po tayo True. masaya, bakit naman po natin, kasi lahat naman rin po tayo tao, tumatanda lang naman po. Kaya bakit naman po natin ipagkakaitin sa sarili natin? Yung simple joys lang talaga, no? Yes po. Even the smallest of things, we find joy sa mga ganun. True, kasi parang habang tumatanda, lahat tayo, parang we tend to be more pessimistic. Yes po. Diba? Yung at points na parang gino-glorify natin. This is a very different topic, pero agree or disagree ka na lang, parang na-observe ko rin kasi na we are glorifying the concept of depression, na kung saan, yes, we should be aware of depression, pero dumarating na sa point na
gino-glorify na natin siya. On your part, Miss Maria, what's your take sa ganun? Na people are glorifying depression, lalo na sa social media. What do you mean by glorifying? Yung tipong they see it as a normal thing na lang. Na, I'm depressed. Okay, nalungkot na ako. I'm suicidal na. Yung parang ginagawa na lang siya as... Parang joke? As a joke na. So, it's so normalized na people don't see it as an issue anymore. Okay. Well, my stand about this po is... Yung stand mo lang. Of course po, hindi po yun okay. Kasi... Siyempre po sa mga tao po na hindi lang po depressed, hindi lang po nakakaranas ng depression, but lahat po ng nakakaranas ng mental illness, hindi po siya okay kasi what if nakaka-offend na po sa kanila? Hindi lang po what if, nakaka-offend na po talaga yung sa part nila na parang ginagawang biro po yung depression and then yung pag suicide po, gaya po ng mga tao na, ay bakit yan nag-suicide? Ganyan, masaya naman ang buhay niyan. Parang ganun po ang nangyayari. And then, yung ginagawa pong joke yun, hindi rin naman po yung nakakatulong eh. Parang lalo po nilang sinasabi na hindi sila aware. Na parang wala silang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. And madalas po yung mga tao po na ginagawang joke yun po yung mga nakakasakit na po talaga ng ibang tao. Ano tawag na to? Parang either, whether you are aware or not, talagang may epekto talaga siya. Diba? Yes po. So, parang may follow-up question to you sa ganung aspect. Hindi ba siya nakaka-breed ng, ang tawag nito? Are you familiar ang tawag sa generation natin? Gen X, Gen Z? Gen Z and po. millennials. Ang tawag sa atin ay snowflake generation. Are you familiar sa term na yun? Hindi pa? I'm not Okay. familiar. Snowflake po sa... Snowflake. Kanino po? Sa yung generation natin, kaya siya tinawag na snowflake generation daw tayo kasi parang at the smallest things, mapagsabihan lang ng ganito, yung malamya, super lang yan na hindi na kaya panindigan yung sarili nila, puro na lang reklamo, yung tipong parang simple criticisms lang ay hindi na kayang tanggapin, feeling entitled. For sure baka narinig mo na yung ganong comments, diba? So sa part mo, Maria, ano ang mga pwede naman nating gawin as the younger generations in order for us na malagpasan yung ganong barrier na madali tayong ma-offend on the smallest things? Kailangan ba lahat ng bagay ma-offend tayo, or should we take things na kung ano yung kaya natin lang? For me po, syempre nasa generation Gen Z po ako, diba? And I am aware with our generation, yung madali pong yung kapag nagpo-post po agad sila sa social media, and then may mga iba po na parang gino-glorify nga po yun. So, Okay lang. Ano mga politik? Okay. Ang question ko sa iyo is that as a younger generation, ano sa tingin mo ang mindset na kailangan natin para hindi tayo madaling ma-offend sa mga bagay na kung tutuusin, hindi naman talaga ka-offend? Should we be offended sa mga lahat ng nakikita natin, or should we choose our battle sa mga certain issues lang? Well, hindi naman po natin mapo-force or mapo-force ang lahat na wag ma-offend sa ganitong bagay. But I think po na dapat is yung awareness po. Yung aware ka ba kung... Kasi lahat naman po tayo na kapag tumatanda po, mas alam na po natin yung tama at mali. So, if alam mo naman po sa sarili mo na tama yung ginagawa mo or yung sinasabi mo, then it's okay. But if sa part po ng iba is nakaka-offend po yun, then may mali po. Pero hindi naman po lagi ganun po ang case, diba? Na pag na-offend po sila, parang wala naman po sa sinabi mo na nakaka-offend. Parang para po sa'yo, hindi naman nakaka-offend. So, ba't sa kanya nakaka-offend? Pero, it's okay po. Parang you have to understand that we people, we have different level of sensitivity. And we have different response
kung paano yun i-take, kung dadamdamin ba natin or hayaan na lang. So, okay po talaga na as much as possible, wag na lang pong parang sabihin kung ano po yung gusto mong sabihin na hindi ka naman po sure kung i-take niya ba yun as a compliment. So, yung mindset po is maging aware. Aware po na kung iti-take po ba nila yun as a compliment or as an insult. So parang the more you know certain topics, the more you know certain issues, mas nagiging mas magiging maingat ka na kung ano ang mas gawin. maingat. Okay. So parang it's a message na rin sa atin na anong tawag nito? We take things carefully. Hindi lang Yes. tayo nagsasalita na just because gusto nating sabihin ito, it doesn't mean na kailangan sabihin natin. Opo. Ito. Regardless kahit ano pang topics yan, di ba? Whether anti ka sa ganitong idea or pro ka sa ganitong idea, kung sa tingin mo naman na the situation doesn't call for that kind of voice, so parang that's a good message for us to continue. And isa pa, di ba sinabi mo kanina na child ang gusto mo, mga bata talaga ang gusto mo ma-advocate, tapos we talk about sa mental health, nagbahabya tayo sa mental health. My question is about naman sa pardon our viewers, we will be talking about a bit of sa body positivity. So kasi di ba ang isa sa mga aspects of pageant is that ang laging pinapakita sa mga pageants ay mga gandang babae, people na females na yung tutusin yung curves nila ay it's yung common definition natin kung what is a beautiful woman. Okay. Diba? Opo. So, ang isa din sa mga nabo-brought up na issue is that ang mga beauty pageants daw, it's very fat-phobic or hindi siya accommodating to all body types kasi ang sinasali lang sa mga pageants ay yung deemed as beautiful ng mga taong involved doon sa pageant. So, on your case, what's your say sa ganung stand ng karamihan na tao? I think po na magkakaiba po talaga tayo ng opinion. But in my case po, I think it is okay for women or for people to join pageants kung ano man po yung body nila. Kasi when it comes to pageant po, it is more on your advocacy. And then parang ano na lang po yung kasi lahat naman po na sumasali sa pageant is maganda naman po eh. So we are all uniquely beautiful. We all have different traits. May iba-iba po yung itsura namin. And in my case po, I'm chubby actually before. So doon na rin po nag-start, kaya po na wala po ako ng confidence kasi iniisip ko po na parang hindi po ako suitable for that kind of competition. So, pero inisip ko na lang po na okay lang. Pero pag sa pag sa pageant, dapat kung ano yung gusto mo, kung ano yung komportable mong gawin, yun na lang gawin mo. Gaya po sa akin, nag-diet po ako. Kasi gusto ko po. Pero for other women po, you don't have to force them to diet. Kasi if they're not comfortable or okay na, confident naman po sila. So bakit naman po natin yung kakait pa sa kanila? True. Kasi yun, natawa lang ako nun. Kasi para to give you the both sides of the argument dun sa question ko kanina. Di ba may nagsasabi na very fat-phobic daw kasi wala daw ng mga sinasali sa mga pageants na yun. Yung talagang plus size, walang ano. Ang tanong naman ng iba, bakit? May nag-apply ba? May nagpa-screening ba? Parang they take it into just na lang na ganong cases kasi yun yung naging issue lang daw kasi parang yun nga, you are promoting this parang positive advocacy tapos hindi pala included lahat. So kaya nga magandang ginawa nung I think Miss Universe ba yun or Miss International na they allowed single moms. Yes, po sa Miss Universe Miss po. Universe and then yun, diba? no height requirements na po. No height requirements so, na. that is actually good po. Kasi lahat na may chance. Yes. Parang hindi na nahirapan yung barrier of entry sa international pageants, Yes. diba? And then, we had to accept na nagbabago na po ang mundo, na nag-evolve na po. So,
bakit naman po tayo mag-i-stay sa dati lang po na... At least nagbabago. Opo. And then, nagkakaroon na rin po ng positive na lang po. And then, equal. Kasi at the end of the day, kung titingnan din natin, ay pageant is still a competition. Opo. Diba? And when it comes to competitions, obviously we have winners and the losers. Hindi naman actually losers. We have winners and we have those na hindi pinalad, manalo. So, pinalo. Same na rin. Okay. My question to you is, kasi di ba, you said kanina na pageant revolves around advocacies. Opo. And usually, kung sino yung nananalo, they have the more exposure to advocate those advocacy nila. How about those sa mga hindi pinalad manalo? Are there advocacies shut out din? Kasi sa perspective ng masses, ng collective people, we only remember those who win. Kung sino yung mga first place, tama? Most of the time, yun ang naaalala natin, diba? So, paano naman yun sa mga part na hindi first place? So, ano yung mga pwede pa nilang gawin in order for them to voice out their advocacies more even though hindi sila yung nanalo ng corona? Kahit po kasi hindi ka manalo ng corona, meron ka pa rin naman pong platform eh. Kahit po hindi ka sumali sa pageant, is may karapatan ka pa rin po na gawin yung advocacy mo. Kasi kahit naman po sa pageants, hindi naman po lagi na kaya ka lang nag-pageant para sa advocacy na yan, parang maano. And gaya ko po, di ba po sa kids with disabilities. And gaya po nun, dati po ginagawa ako na kahit di ko po nagpa-pageant. So, yun po. Lagi, meron ka naman pong karapatan lagi eh. Na it's okay. And then, there are more pageants na pwede mong salihan. And then, you will have a bigger platform to voice out yung advocacy mo po. That's good. Speaking of a platform pala, do you consider yourself becoming an influencer now that nasa point ka na you are already known sa pageant industry, may mga plans ka pa to join big pageants. So naisip mo ba na okay, mag-influencer kaya ako? Kasi it's for you to garner followings din. I think I'm already an influencer po kasi syempre bino-voice out ko po yung gusto kong sabihin and yung paging positive nga lang po, and then sakto rin po na related nga po yung gusto kong kunin sa college with my advocacy. And then ayun po, yun po talaga. Ano pa ang nakikita mong pageant na gusto mong pasukan? May naganon ka na bang gusto ko sumali ng Miss Universe. May mga ganun ka na bang level? Meron na po actually po yung sa Binibining Pilipinas po or yung sa Miss Bicolandia po. Oh, nice. Ayo Miss Bicolandia, that's for next year. Next year na siya, tama? Pero hindi po ako pwede doon kasi teen pa lang po. So, ang Miss Bicolandia, ano ang requirements ng Miss Bicolandia? Okay lang malaman? Is it 19 above? I think 18, at least 18. 18. Okay. So, any pageants along the way muna before Miss Bicolandia? Meron ka pang naisip na mapasukan pa? I'm actually competing. I will actually compete next year po sa nice. international pageant. Oh, nice. Okay lang malaman ba? Is it Yes po, pageant siya? the Miss Teen Model International sa Peru po. In August. Wow, sa Peru? Yes po, nagulat nga po ako na... Paano napunta sa yung ganung opportunity? Kasi sa top 5 po na yun, lahat po kami may international pageant. Oh, nice. Kaya po sobrang saya na po na hindi ko na po naiisip kung ano po yung runner-up ko. Kaya po nung sabi ko po kanina, kasi may corona na po ako and then lalaban pa ako sa international. So parang ikaw ay doon pa sa Miss International. Yung iba naman na co-runner-ups mo at yung winner, iba din na pageants international Opo, din. yung sa nag-title po, syempre po sa Miss Teen International na po siya. And then sa aming apat po, meron po kaming kanya-kanyang pageant. Nice. I wish you Thank I you wish po. you luck, and hopefully after mong manalo doon sa international pageant mo next year ay mag-usap ulit tayo ng ganito. Opo. Parang i-chika natin ano experience naman Kasi sa Philippines na po yung dala ko eh. Kasi you are the only representative of the Philippines sa pageant na yun. Or may iba ka pang mga co-Filipinos na kasama sa Peru? Ako lang. Ay, ikaw lang ang representative ng Philippines. Iba-iba na po yung mga bansa po doon. Kamusta? How are you handling that kind of... Do you feel pressured? Excited? I am actually not pressured na po. Parang, syempre nasanay na po.
first pageant national, parang yung national po kasi, preparation na po yun sa international. Parang halos same lang po sila ng gustong gawin sa mga candidates. So, yung parang national po, parang preparation na po yun sa Doon sa international. So, doon sa international mo ba next year, ano sa tingin mo ang kailangan mong i-work out pa lalo sa sarili mo para pagdating mo doon sa Peru, okay na, mas comfortable ka na? Yung pinaka Yung pinaka Q&A. Q&A talaga. And then, of course, may communication skills. Pero, I am actually proud of myself that I can talk like this. Kasi dati po talaga, hindi po ako nakakausap. Sobrang mahihain talaga. Actually, natutuwa nga ako kasi yung progression ng conversation natin, the way before the recording, yung shy ka pa ng konti, timid ka pa ng konti nung nag-uusap tayo. Pero look at very comfortable na nakaka-express na. So that's good. So I wish you the best of luck. Thank you po. Before we end this episode, any final thoughts regarding it's either about our conversation, final thoughts on issues na gusto mo pang i-open, or final thoughts doon sa overall experience mo sa pageant, and message mo sa mga young girls na gusto ring tahakin ang meron ka na ngayon? My message would be na go lang ng go. Always grab the opportunity. Hanggang may opportunity, grab lang ng grab. Kasi madadala mo siya hanggang pagtanda mo. And ang sarap sa feeling na tumatanda ka and ang dami mong achievements. Parang mas ma-motivate ka na mag-grab pa ng opportunities. And mas gagalingan po na ganyan. And then, na wag po silang mawawala ng pag-asa. Lalo na po yung sa mga when it comes to their dreams po. Parang nawawalan sila ng pag-asa kasi wala silang parang capability na maabot yon. Pero lagi pong meron. Kaya po na nga in my case na parang ako na po yung proof na kaya nyo kasi nag-start ako as shy. Yung super introvert talaga. Sobra po talaga. And then, ganito na po. Ang dami, sobrang saya po na nandito po ako. Parang next level na po eh. Paano pa po kaya sa future? Ano na po yung makukuha ko? Ano po yung ibibigay sa akin ni Lord? So, yun po. Wag pong matakot mangarap. And then, hanggat merong opportunity, hanggat merong binibigay sa'yo. Dahil lahat po ng ito, may reason po eh. Kung hindi napasayo, next time, mapapasayo. Parang, there is always a purpose and laging may plano si Lord na alam niyang makakabuti sa'yo. Imagine, no, as young as you are right now, grabe na yung self-development na nangyari sa'yo. Grabe na yung pag-blossom mo. And, parang 2 months lang nga po eh. Kasi September po, nag-start yung screening. And then December pa lang po ngayon. And then, grabe na po yung improvement. What more sa mga susunod? Yes, sa mga parang the potential is limitless sa kaya mo pang marating. Opo. And parang, ang ganda nga nung, nag-go lang ng go, grab any opportunities na pupunta. Kasi, it's either, pag rinab mo yung opportunity, it's either para sa'yo, magustuhan mo, at least may natutunan ka. And kung nag-fail ka, then meron pa pong iba. May iba pa at may natutunan Yes, ka na. Diba? Kasi it's better to live na nahiya ka ng konti dahil nag-take ka siya dito. Kasi naman sa nag-regret ka na sana tinake ko na lang yun. Yes, ganun po talaga na dapat po mabuhay po tayo na sa huli, walang regrets. Kasi ganun naman talaga. Sadyang we are so limited by different constraints. And then, yung sabi nga po ng mom ko na ang tao po ang talent po nila is limitless. So, kung hindi naman po sila kagalingan dito, pwede po sila yung mas galingan pa or matitrain pa po sila dun. So, yun rin po yung mindset ko na alam ko na makakatulong rin po sa iba. And ang maganda naman sa ganun ding mindset ay hindi ka rin nagiging stagnant na ay ganito lang ako, okay na ako dito. So ganun parang, okay, ganito ako, ano pang pwede kong gawin to improve? Yung ganun yung nagiging mindset mo, diba? So that's good. Parang it makes you break out of your shell more. So talagang I'm looking forward
by next year. Actually, baka ang next nating pag-uusap would be after your international event. After your Yeah, so international. hopefully magkaroon tayo ng Opo. ganitong conversation ulit. So I'm very excited for that. So I wish you all the best, Miss Maria. Thank you and again, po. thank you so much for this conversation. Thank and you so sa mga much sa mga gustong subaybayan ang journey ng ating guest for today, please check out her profile na nasa link down below. So sa Facebook and Spotify, so you can check her out, and also follow Chill Talks Podcast. And alam mo na, usually yung mga ang content creator shenanigans. Opo. Sige, like, subscribe yung mga ganun. Actually, first time ko nga alang magsabi nung gano'n na subscribe. Kasi okay po. Nahihiya ka pa ba? Hindi naman actually, po. yun nga, this is the second time nga na ganito ako. And Okay po. actually, nahiyang-hiyak talaga ako sa video form of content kasi ang challenge nun, kasi yun nga, makikita ng mga tao pag mamukha ko. Ay, expression ko. Nako-conscious ako. Oo, kasi baka may times pati ang poker face ko yung nakakunot yung noo. Baka isipin nila na, Galit, oo, baka ganun hindi ako pa. interesado sa guest ko. So may mga ganong conscious Okay. ako text na na iniisip. Pero sabi ko, yun nga, like what you said, just go for it na lang. Yes. If people say na may ganito, then may room for Oh. improvement naman talaga tayo, di ba? So at least so far, so before we talagang officially end, how was the experience yung ganitong conversation natin? Sobrang saya po, and habang tumatagal po yung conversation, mas nagiging comfortable na po ako na sabihin po yung gusto kong sabihin. So, I am really grateful and thankful na ito na rin po yung parang starting point na sa future kung guesting, Yes. interview like So, this, mas magiging confident na po. At mas parang may Opo. may exposure ka na ng Yes konti po. sa conversation na ito. Okay, so with that said, this is your host PJ, and we will see you all on the next one. Official na ito. So bye-bye. Okay pa. Bye-bye. Bye-bye.